Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Bakit nagpakaduwag ka? Kuya, I'm sorry. Alam ko kung hindi dahil sa akin, sana hindi na itong sitwasyon mo ngayon. Sana hindi mo gulong buhay mo. Kuya, gulong-gulo ako noon. Di halos wala akong mukhang iharap sa inyo ng itay. Sino maniniwala sa akin noon? Wala na akong kakampi. Binaboy ako ni Rafi. Kahit anong pilit ko natanggalin, kalimutan sa isip ko, lahat ng ginawa niya sa akin hindi na matanggal. Nakatatak na yun sa puso ko. Kasalanan ko rin naman eh. Kung nakinig lang ako sa'yo. Kuya, kung nakinig lang ako sa'yo. Kung pwede ko lang akuin ang lahat. Kung pwede ko lang kunin lahat ng nararamdaman nyo, gagawin ko. Dahil mas masakit pag kayo. Umuwi ako. Kasi akala ko napatawad ko ng sarili ko. Akala ko mapapatawad ko na siya. Mahirap pala. Jojo! Thanks for calling! Akala ko nakalimutan mo na anniversary namin ng papa mo. Kamusta na? Uuwi ka na. Why? Eh, paano naman ang Williams account? Huh? They can't do that? Naku, Rafi, gawan mo ng paraan. Please, do everything. Invite them for golf or something. Parang yan na lang ang regalo mo sa amin sa anniversary ng papa mo. Si Agnes? She's fine. Si Rafi ba yan? Kausapin ko. Sandali lang, sandali. Oo, alam mo naman, kailangan siyang magpahinga, oo. Dahil alam mo naman ang buntis, walang ibang gustong gawin, kundi ang matulog. Yes, I'll tell her. Okay, you take care. Call again. Bye. Ba't hindi mo sinabi yung totoo? Are you out of your mind? Magmamadali lang siyang umuwi. Oo, ano? Asawa yun eh. Kailangan malaman niya. Ramon, alam mo ba nangyayari? Mag-i-invest na sa iba ang mga Williams. Pag napabayaan natin ang account, babagsak ang kabuhayan natin. Ang dami naman dyan eh. Pero ito, pamilya niya ang involved. Kilala Ano ko ka si ba? Rafi. Mag-worry lang siya, and besides, we're doing the best that we can. Isn't that enough? Nung na-aksidente si Agnes, itinago mo na sa kanya. Ngayong nawawala, hindi mo pa rin sasabihin? Ramon, bakit pa ang hirap mong maintindihan ng mga sinasabi ko? Eh, nilalagay ko lang kasi ang sarili ko sa lugar niya bilang asawa. Hindi pa siya pwedeng umuwi. Tapos! Teka muna.
Meron ba akong hindi nalalaman dito? I can't believe this. Pagod na ako sa dami ng mga problema natin. Kay Agnes, sa Azucarera, sa mga anak natin, sa mga anak mo. Please. Ayoko na magsimula ng away. Maayos na tayong dalawa, hindi ba? Ayoko, Ruben. Hindi ako aalis dito. Agnes, Kahit nasan pa man ako, kung mahahanap nila ako. pero Agnes, pansamantala lang yon. Kuya, hindi pa siya pwedeng sumugod sa gubat ng ganyan ng kalagayan niya. Paano kung mapaanak ng hindi oras yan? Walang ospital dito. Wala tayong mga kapitbahay. Eh kung biglang sumakit ang tiyan mo, sino magpapaanak sa'yo? Kung may isang mangyari sa atin, kahit isang tao dito, walang makakarinig sa mga saklolo natin. Basta hindi ako aalis dito. Kung gusto mo, mga kapatid ko na lang. Pero hindi kita kayang iwan. Mukhang nagdududa ang seremony niyo. Gusto kong bantayan niyo ang bawat kilos niyo. At bilis-bilisan niyo ang galaw niyo. Baka makahalata pa siya. Yan ang makasira sa kasal namin. Ang tatanga ninyo. Huwag nga kayong babalik dito nang wala kayong dalang magandang balita. At baka sibakin ko kayo, hindi na makita ang mga katawan niyo sa mundong ito. Sige. Makakaalis na kayo. May bibili lang akong pagkain. Ano ba? Ano mga dinadaanan mo? Bulag ka ba? Sorry po. Tanga-tanga to. Pare, may yasi ka? Para wala eh. Bili tayo? Ito ba yung bag? Pare, yung bumangga sa akin, si Eloisa yun! Ano? Tara, habulin natin! Eloisa! Ba? Ba't kasama yung mga bulilit na ito? Kasama mo lahat. Takbo! Alam mo, Jojo. Mukhang malalim ang iniisip natin, ah. Bakit? Wala lang.
bang nandito ka, para ako nabubuhay sa isang panaginip. Na naghihintay lang ng magising. Pero kahit anong pilit kong gawin, na hindi ka na magiging akin, maasa pa rin ako na umaasa. Ngayon, nandito ka. Bukas hindi ko alam. Pero narinig mo naman ang sinabi ni Loisa tungkol kay Rafi, di ba? Pero naging mabuti sa'yo si Rafi ang sabi mo. Agnes, kasal ka na sa kanya. At hindi sa akin. Dala mo pa ang magiging anak mo. Dinadala ko ang anak natin, Ruben. Ano? Ikaw ang ama ng dinadala ko. Anong gusto mo maging reaksyon ko? Yay! Yay! Magiging ama na ako! Ano yun? Ang palupag loob? Pero sa'yo to. Kasi hindi na tayo mga bata. Hindi na natin maluloko ang mga sarili natin. Nangangailangan ka ng tulong kaya tumulong ako. Pero dumating ako bilang isang kaibigan. Sa tingin ko hanggang doon na lang yun. Hello, honey. Hindi ako makakarating for dinner. Meron akong kailangan puntahan mga farmers eh. Magne-negotiate kami. Siguro mga by 12, nasa bahay na ako. Okay? Bye. I love you. Kami nakabot ni Sir Ramon. Nandito kami sa National Highway, patungo po sa norte. Sundan nyo lang, huwag kayong magpapahalata. Opo, ma'am. Opo. Ma'am, dumigo po papunang dagat. Sundan nyo, Pogo! Opo, ma'am.
Basta, si Ma'am Agnes mo. Ay, sir, ano kasi ho, Ano, nasaan? sir, kasi, Kala ko masusurpresa ko kayo. Ako pa na-surpresa sa pagbalik ko eh. Rafi, hindi ko alam kung bakit umalis si Agnes. Ilang beses akong tumawag sa inyo. Ilang beses ko kinumusta si Agnes. Bakit wala malaki na banggit sa akin? Ikaw ang iniisip ko. I didn't want you to worry. Ano ba nga? Asawa ko! Sabi ko na sa'yo, Ramon. Ako na naman ang masisisi sa lahat ng nangyari. I've done everything for the good of Agnes and the baby. Tapos ito maririnig ko. Ako nang nagmamagandang loob, ako na naman ang masama. Tama na, tama na. Wala namang mangyayari kung magbabangayan kayong dalawa eh. Rafi, nagkamali na kami kung nagkamali. But I can assure you, son, hindi kami tumitigil ng paghahanap. Umalis ako na maayos kami ni Agnes. Kung nasabi niyo lang sa akin, edi sana naayos namin ang problema na maaga. Si Ruben ang sisihin mo. Dahil mula nang makita sila sa ospital ni Agnes, your wife has gone crazy. Hindi ako magtataka kung magkasama sila ngayon ng kriminal na yon. Bakit? Dumating na si Rafi! Nandiyan na si Rafi! Agnes! Ate Agnes! Agnes! Sinabi ko naman sa'yo, hindi ka pa pwedeng magpalabas-labas eh. Bukas na dalhin mo siya sa Maynila. Doon mas mababantayan ka, mas may mag-aalaga sa'yo doon. Agnes, halika na. Mahirap nang abutan tayo ng tanghali sa gubat. Naghihintay na si Jojo. Mag-iingat kayo. Mahirap talagang magmahal, ano? Pare, yun! Simon, ano balita? Ma'am, nadami na po si Agnes. Nasa inyo na si Agnes? Good! Ma, si Agnes? Simon, sandali. Kumusta na siya? Nasaan sila? Nagwawala daw si Agnes kaya dinala sa ospital. Simon, dalhin niyo agad sa ospital. Papunta na dyan si Rafi. I-tranquilize niyo yung babae niyo para hindi makaputak. Bilisan ninyo!
Nagwala siya kanina. Kaya sinedate siya ng mga doktor na pinagdalhan ni Simon. She was like that the last time she tried to commit suicide. Ang apo ko baka mandamay. Mapabayaan niyo na muna kami. O sige. Agnes? Agnes, anong nangyari? Sabihin mo sa akin. May problema ba? May nagawa ba ako masama sa'yo? Wala naman, di ba? Yes. Yin. Ruben. Agnes? Ano sabi mo? Yin. Ni. Ako. Sinong papatayin? May ginawa ba sila sa'yo? Agnes? Tulong. Si. Ruben? Sulat. Nakapatong sa... Gusto ko maramdaman yan. Hindi ko siya iwanan. Naghintay ako. Naghintay ako sa anak ko. Salamat. Ruben, gusto ko makita ang araw. Gusto ko makita ang araw.
babalikan ho kayo ni Angelito. Are you insinuating something? May duda ka ba na may kinalaman ako sa pagkawala ni Agnes? Alam mo, Rafi, simula nang dumating ka, ganyan na ang trato mo sa akin. Pagkatapos ng lahat ng kabutihan na ginawa ko sa'yo, sa asawa mo, isang pagkakamali ko lang. Hindi ko lang nasabi sa'yo tungkol sa sitwasyon niya. Naging masama na kaagad ako. Wala na akong ginawang mabuti. Anong malay mo kung gusto lang makuha ni Simon ng 1 milyong reward para kay Ruben? Kahit tauhan ko sila, hindi ko hawak ang mga pag-iisip nila. Excuse me, miss. Saan po room ni Miss Marge Enriquez? Excuse me, are you Marge Enriquez's brother? Yeah. I'm Dr. Tenorio. I'm your sister's psychiatrist. Doc, kamusta na po si Marge? Well, I don't think Marge is going to attend to you right now, no? Because we put her under sedation. Every time she sees blood kasi she freaks out, eh nagwala na naman siya kagabi. Actually, gusto ko nga may makausap sa family ninyo eh, para makatulong sa akin. Sana pinabayaan mo na lang ako. Hindi ko sila kilala. Papatayin nila ang kuya. Ako. Kahit mamatay ako, kulang na kabayaran ng buhay ko sa lahat ng pinagdaanan ng kuya. At kahit niligtas mo ko, alam ko naman na kaya mo ginawa yun para konsensyahin ako eh. Ikaw laging nasasaktan. Ikaw laging nagtutusa. Ikaw laging nagbibigay. Akala mo ba ikaw lang ang nagtusa? Ako, araw-araw kong pinagbabayaran lahat ng ginawa ko. Para akong binabangot na hindi ako magising-gising. Nung umalis ako, lahat ginawa ko para lang mabuhay ako.
kung kani-kanino ang kumabit. Kung sino-sino nagpasasa sa katawan ko. Pati kaluluwa ko, binigay ko sa demonyo. Pero kahit anong pilit kong magbago, halos lahat sila gusto kong hatakin pabalik sa putik. Pero okay lang. Hanggang ko na sana. Hanggang sa malaman ko ang nangyari sa kuya. Yun ang pinakamasakit! Kaya ako pinabayaan mo na lang sana ako. Sana tapos na. Tapos na ang bigat sa loob na dinadala ko hanggang ngayon. Sana nga hindi na lang ako nagsalita. Sana hinayaan ko lang na patayin ka nila. Dahil yun din ang sinasabi ng utak ko. Dahil sa tuwing makikita kita, kahit tapos na tayo, kahit na sinasabi kong napatawad na kita, bumabalik at bumabalik lahat ng galit ko. Hindi lang sa'yo, pati sa sarili ko. Pero iba pa rin ang sinasabi ng puso ko. Dahil kahit anong pilit kong itakwil ka, kahit ilang beses pa akong masaktan, hindi ako mapapagod, Eloisa. Ikaw pa rin ang mamahalin ko. Ikaw pa rin ang nandito sa puso ko. Iniligtas kita. Hindi dahil sa inong tama, kundi dahil hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita, Eloisa. Nasa kanila na si Agnes. Nahuli na rin niyo si Ruben. Pero wala pa rin ang anak ko. Kung hindi niya sila itinatago, sigurado ako nasa bahay sila ni Sonia. Alam mo, Mrs., imposible yung sinasabi ninyo. Kasama ni Agnes si Eloisa at si Jojo. Ha? Kaya sigurado akong pinagdampot na Sonia Enriquez na yun ang anak ko. Kasama ho kami sa ospital ng dinala si Agnes. At nakita ho sa sakalya na pakalat-kalat na halos nasisira na ng bait. At wala hong Jojo at Eloisa na kasama si Agnes. Minama ni obra ninyong lahat. Dahil binayaran na kayo, di ba? Palibasa mga tuta kayo! Hoy, Mrs. Dahan-dahan po sa salita nyo. Ang sabihin nyo, baka nagtana na ang anak ninyo. Hoy! Harapin mo ko, ha? Ikaw, punong-puno na ng problema ang mundong to. Dahil sa mga taong katulad ninyo, mga walang kwenta!
Sonia! Yes, Han. Bakit? Pwede ba kitang makausap sandali? Huwag mong bibigyan ng tranquilizer si Agnes. Ramon. Oh, for Christ's sake, Sonia. Mapapahamak ang bata niyang ginagawa mo eh. Pero Ramon... Mula nung dumating sa bahay na ito si Agnes, hindi na kumilos ng normal yan. Lagi siyang nagwawala. Kung hindi ko ginawa yan, baka napatay ang bata nang dahil sa pagiging bayolente niya. Yan lagi ang sinasabi mo eh. Pero hindi ko pa nakikitang nagwawala si Agnes eh. Because you're too confined to your own problems. Alam mo kung hindi ko siya binisita kanina, malamang napatay na niya ang apo natin. She's a crazy woman, you know? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil pareho kayo ni Rafi na hindi naniniwala sa akin. Kaya hindi ko na lang ipinapaalam. It doesn't make any difference anyway. Kahit anong gawin ko dito, lagi na lang akong kontrabida. Alam mo, Ramon, mabuti pa siguro mawala na lang ako. Total, hindi naman ako importante sa inyo. Honey. Baka sakali kung mawala ako, malaman yung tama ako. Okay. I'm sorry. Concerned lang naman ako kay Agnes eh. Ramon, kahit anong pamamaraan ko, maniwala ka sana sa akin. Lahat ay ginagawa ko para sa ikabubuti ni Agnes. Salamat, Chief, ha? Sandali lang ito. Papa, nasaan na si Agnes? Nasa bahay na si Agnes. Sila Jojo. Hindi ko pa alam eh. Pakasama ko siya ni Eloisa. Natatakot ako baka anong nangyayari sa kanila. Hahanapin ko sila. Huwag kang mag-alala. Kamusta mo si Agnes? Hindi pa babayaan ni Rafi si Agnes. Pag ginagamit nilang si Agnes, pati si Eloisa, idinamay niya. Anak, inamin na sa akin ang lahat ni Rafi. Totoo, sa kagustuhan niyang paghigantihan ka, hinagaw niya si Agnes. Pero kilala natin pareho si Rafi. Topak nga siya. Pero pag nagseryoso, gagawin niya ang sinasabi niya. Ligtas si Agnes kay Rafi. Patay niyo si Allen Lucia. Hindi niya na walang nakayanan. Ipinapakiusap ko sa inyo. Kung manatili man ako dito, hanapin niyo si Angelito. Naniniwala na ako sa lahat ng sinasabi mo tungkol kay Sonia. Ngayon, pakinggan mo ko, anak. Maaaring buhay ko maging kapalit ng mga susunod kong gagawin. Pero sinisiguro ko sa'yo, sisiguruhin kong ligtas ka. At sigurado ang kinabukasan ninyong magkakapatid. Papa, isang bagay lang gusto kong ipangako mo sa akin.
magkasundo kayo ni Rafi. Kahit anong pinagdaanan ninyo, kahit anong pinagkaiba ninyo, magkapatid pa rin kayo. At higit sa lahat, matalik na magkaibigan. Huwag ninyong kakalimutan yan. Matuto kayong magpatawaran. Matuto kayong magparaya sa isa't isa. Alam mo kung minsan, doon ka mas tunay na liligaya eh. Hindi sa galit. Hindi ka patatahimikin. Mag-isip kayo ng kahit isang mabuting bagay na nagawa ninyo sa isa't isa. Doon kayo mag-umpisa. Alang-alang sa akin, anak. Alang-alang sa akin. $20 million. Pao ng bayad. Para huwag ka na magsalita. At kalimutan mo ang pag-uusap na to. $50 million ang susunod kapag napatay mo na si Ruben. Maliwanag ba? Teka lang, saan niyo ako dadalhin? Huwag ka nang maraming tanong. Kami na bahala sa'yo. Saan niyo ako dadalhin? Ano masabi mo? 5! Morning, Chief. Morning. Ito po si Ruben Morales. At ito naman po ang transfer paper niya. Okay ito. Paano po? Iwan ko na po ito sa inyo. Sige, Richard. Thank you. Sige po. Puka muna, Ruben. Relax ka lang. Kaibigan ko, papa mo. Nasa panganib nga raw ang buhay mo. Kaya dito ka sa amin pinasa ng papa mo. Wala kang dapat ipangamba. Mababantayan ka dito ng maayos. Safe ka dito.